Si VP Sara ang top pick. Ang hirap ng respetuhin itong presidente nito eh. Bungit nagsore sa mga Pilipino dahil sa kapalpakan ng kanyang administrasyon. Dagdag pa niya, may cancer sa Marcos admin, anak ng kamote, no? Inumin, no? Sabihin mo may cancer sa inyong gobyerno, anong klaseng tao ka? Alien? Zombie? O bangag? Hindi pwedeng sorry-sorry lang yung dapat may managot, may makulong, dapat buong pamilya mo. Panagutan ang lahat na panarantado sa gobyernong ito. Pinky wave na utal at hindi makapaniwala sa bagong survey, sa presidential survey. Hindi niya akalain si Vice President Inday Sara ay nangunguna pa rin, hindi tanggap ng reporter. Anak kayo ng kamote kayo eh. Hindi talaga nila matanggap-tanggap dahil 3 taon nila binabanatan yung mga Duterte hanggang ngayon eh. Pero number 1 pa rin sa mga survey. Anak ng kagwang, wala na. Pilipinas, Duterte pa rin yan. Huwag nyo nang ipilit na pabagsakin si Vice President Inday Sara dahil ang mga Pilipino, matatalinong mga yan, hindi naman yan mga ubob gaya ng mga supporter ni Bungit eh. O tingnan mo, imbis mabawasan tayo ng mga supporters, nadagdagan pa. O kung si Pinky Web ay mukhang hindi makapaniwala sa bagong latest survey na inilabas ng WR numero, ito, reporter ng Abante. Alam ko sister company sila eh. Binanatan si Bungit at tinatawag na hindi ka respetong Pangulo. Bakit ba sinabi niya ho yan? Ito ay nag-ugat doon sa bagong bukas na Bukana Bridge sa Davao City na inangkin ni Bungit. Anak ng kamote, walang proyekto kasi mangangkin na lang eh. Pero pag pumalpak yan, sabihin yan, Duterte may dahilan yan. Anak ng kamote eh. Yung mga credit grabber talaga, no? Na mga na presidenteng ito, anak ng kamote, dinadaya ang taong bayan, kaso nga lang may pumapalag. At ito, ICI ni Bangag. Nasa ICU, anak ng kagwang, may bago na naman mag-resign. Talaga eh. Wala na talagang kwenta yung ICI na yan eh. Dapat yan, anak ng kagwang, dinimolish na yan eh. Wala namang kwenta, cover up lang. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like, pa-share muna, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At suportahan niyo po ang Berada Aguila. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Live po ninyo yan mapanood sa Berada Aguila YouTube channel. Ito unahin po muna natin yung yung saka na yung ICU at saka kay Bungit, no? Unahin po muna natin yung reaksyon ni Pinky Wave tungkol sa pinaka-latest na survey. Siguro masakit pa rin po ito sa kalooban ng mga dilawan, pinklawan, komunistang grupo at mga bubonistang tanganista. Kasi bakit si Inday Sara number 1 pa rin sa pinakabagong presidential survey para sa 2028? Isa lang po kasi ang nakikita ko dyan eh. Hindi na po naniniwala ang taong bayan sa mga black propaganda laban sa mga Duterte. Ang nauumay ba, no? Kasi kahit lahat ng mga laman ng mainstream media, puro kasiraan laban sa mga Duterte, paninira, mga propaganda. So nauumay na yung taong bayan. Kumbaga hindi na ho tinatablan ng kanilang mga pinapalabas laban sa mga Duterte. Gumagastos ang gobyerno nito to demolish Duterte, bilyon-bilyon, pero nakatayo pa rin at lalo pang minahal ng taong bayan. Tigil nyo na yan. Magkasakit kayo niyan. Okay. Pakinggan po muna natin itong pagkautal at pagkagulat ni Pinky Web
Kay Vice President Inday Sara Result Survey. Si VP Sara ang top pick for president. Hindi mabasa, no? Si VP Sara ang top pick. Ang nautal. Kaya gusto niya siguro si Martin Romualdez. Or si Leni Robredo. Wala, ma'am. Talagang ang bayan po kasi ngayon, buo na eh. Kumbaga, alam mo ito yung nakakatakot na desisyon ng mga Pilipino eh. Sa akin na pumapabor sa mga Duterte. Kumbaga ngayon pa lang, nagdesisyon na talaga sila. No? Na Duterte na. Hindi nagbabago eh. Consistent yung pagiging number 1 ni Inday Sara. Ito yung nakakatakot, no? Na kahit anong paninira nila kay Inday Sara, nakangiti pa rin si Inday at number 1 pa rin, gusto pa rin ng taong bayan. Kaya hindi po nila yan kayang tibagin. Kasi siguro itong mga reporter, takang-taka kasi alam naman nila ang galawan ng Marcos admin, Dilawan, Pinklawan, sanib pwersa against Duterte, pero hindi natitinag ang mga Duterte. Yan ang maliwanag dyan. Sige nga, tuloy natin. Sa 2028, ayon sa latest survey ng WR Numero. Sa tanong kung ngayong araw ang presidential elections, 33.3% ang nagsabing si Duterte ang iboboto nila. Sumunod sa listahan, Senador Raffy Tulfo na may 13.4%, former VP at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na may 13%, Senador Bongo na may 4% at Senador Robin Padilla na may 3.3%. Si VP Sara rin ang nanguna sa survey by area, income, class at age group. Isinagawa ang survey mula November 21 hanggang 28. Ayan po yung katotohanan dyan, Pinky Web. Tanggapin nyo na lang. Yung Maynila nga, Luzon ang alam natin ay maraming Dilawan, Pinklawan yung area survey. Pero didiis pala ang Metro Manila. Yan ang nakikita ko dyan. Siguro, tahimik lang yung mga Duterte supporters. Hindi lang talaga sumasama sa mga rally, no? Pero ang kanilang desisyon, pag ngayon ang eleksyon, Duterte ang ibotoho nila. Mantakin mo, yung malamang sa malamang ang magiging manok ng Marcos admin yan, si Raffy Tulfo. Si Martin Romualdez kasi hindi na talaga yung kukunin, bagsak ng buhayang iyan Yung una siya sana, kaso nasubrahan yung pagiging alam mo yung ambisyosong palaka, ambisyosong tambalos, nasobrahan Kaya ang resulta, bagsak lalo. Isipin mo, hindi ko po nakita na yung survey result, presidential survey patungkol kay Martin Romualdez ay umaakyat man lang ng 1%. Wala talaga, point lang, 0.06, 0.03, 0.08. Ano yun, kalahating tao lang. Yan ang So ngayon, ito ang pinakamagandang batayan natin. Sa mga panahong ito, na sa kabila ng mga black propaganda laban sa mga Duterte, hindi tayo natitinag, no? Kaya maraming salamat sa mga Pilipino na patuloy ang pagtitiwala sa mga Duterte. Tingnan mo hindi dyan nakontento si Pinky Web. Ang ginawa niya, in-interview niya yung president ba ng WR Numero. Kasi nga naman, kung kayo, alam nyo yung direksyon ninyo, panay mga banat sa mga Duterte kasiraan, bakit hindi pa rin tumatalab? Bakit number 1 pa rin Duterte? Ang layo nga 33% Yung kay Inday Sara, si Tulfo, 13% lang din si Tulfo. 33 si Inday Sara. Anak ng kamutin, layo. Ang layo ng agwat. So dito pa lang, ako sa akin nabahiran po yung mga survey nung nakarang eleksyon. Pero hindi nyo rin po may tatanggi na ang mga survey, ito po ay binabatayan ng maraming Pilipino. Yan ang nakikita ko. At pag tiningnan natin yung graph ni Vice President Inday Sara, pataas ng pataas, hindi po pabagsak. Consistent simula nung nagpa-survey si Tambaluslos na akala niya, papasok siya sa survey. Ang resulta si Inday Sara. Ito, pakinggan natin yung interview ni Pinky Wave tungkol sa naturang survey farm. Narito po.
Makakausap po natin ngayon political scientist Cleve Arguelles, sa presidente and CEO ng WR Numero Research tungkol sa kanilang latest survey. Cleve, magandang gabi sa'yo. Kinky, magandang gabi. Unang-una, tatanungin ko po, ulitin ko po yung tanong doon po sa inyong survey. Kung ngayon ang araw ng eleksyon ng 2028, sino sa mga susunod ang iboboto mo? So, nagbigay ho kayo ng mga options kung sino po ang kanilang iboboto. Tama po ba? Yes, tama, Pinky. Meron tayong long list ng mga pangalan na maaari nilang pagpilian. Pero kung wala yung pangalan na gusto nila doon sa listahan, maaari din silang mag-volunteer actually ng wala sa listahan. Ilan